Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang dramatikong pagliko ng mga pangyayari, naglabas ng malakas na tugon si General Karamat sa mga banta kamakailan ni Pangulong Kuting hingil umano sa katiwalian sa hanay ng administrasyon. Si General Karamat na kilala sa kanyang walang katuturang diskate sa pagpapatupad ng batas ay hindi nagpapigil sa kanyang pagtanggi na inakasuhan ng Pangulo at ang kanyang panloob na bilog na nasasangkot sa malawakang katiwalian. Ang tensyon na sa pagitan ng dalawang makapangyarihang tao ay tumaas matapos ang publikong babala ni Pangulong Kuting kay General Kalamat at iba pang mga opisyal na nanatili sa linya o harapin ng mga kahihinatnan. Ang payag ng Pangulo na ibinigay sa kanyang signature combative style ay nakita ng marami bilang isang direktang pagtatangka na takutin ang mga maaaring humamon sa kanyang otoridad. Gayunpaman, sa halip na umatras, si General Karamat nagpatutok ng mga paratang na maaaring yumanig sa pundasyon ng kasalukuyang administrasyon. Sa isang press conference na ginanap noong Lunes, ibinunyag General Kalamat kung anong sinasabi niyang hindi may kakailan na ebidensya ng katiwalian na kinakasangkutan ng mataas na opisyal na malapit kay Pangulong Kuting. Lagi ring lalabas ang katotohanan, gaano man ito supil. Deklara ng General Karamat. Binigyan diin pa niya na narapat malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan sa mga maling gawaing nagaganap sa loob ng kanilang pamahalaan dahil sa mga akusasyon na gaagawan ng hindi malinaw na pagtanggiang at nanawagan para sa pagkakaisa sa gitna ng inilarawan nilang walang basihang pag-atake sa karakter ng Pangulo. Sa kabila nito, inuulat ng mga tagaloob na mayroong lumalagong pagkakabalisa sa loob ng administrasyon dahil sa mga pahayag ni General Kalimat ay inuulat ang sineseryoso ng kapwa publiko at iba pang mga politikal na figura. Iminungkay ng mga politikal na analis na ang pagharap na ito ay maaaring markahan ang simula ng isang mas malawakang pakikibaka sa kapangyarihan sa loob ng gobyerno. Ito ay hindi lamang isang labanan ng mga salita, sabi ng isang analis. Ang aming nasaksihan ay maaaring humantong sa mga makabuluhang pagbabago sa dynamics ng kapangyarihan, lalo na kung mas maraming opisyal ang darating na may katulad na mga paratang. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ang ating pag-usapan po sa ngayon, may latest ako na nakuha na balita kung saan si Alice Gao. Noong isang araw, nabalitaan ko at mula sa A1 Information na si Alice Gao ay nasa nasa Alaminos, Pangasinan, Alaminos City at doon siya sa lupak na kabili ng lupa. At ginamit niya ang pangalan ng anak ng dating vice mayor doon at nagtatago sila. At yun katabi lang pala yun ng Suwal, Pangasinan, na kung saan andoon yung mayor nandoon yung kanyang sinasabing boyfriend na si Mayor Dong Kalugay. So yan po ang na narinig natin sa ating iwan na info. At siyempre importante po sa kay Alice Go na magtago siya. Ang pinaka-problema niya kasi kung bakit gusto niya magtago ay pwede na siya pong hulihin kagad. Yan ang pinaka-problema niya. Bakit siya pwedeng hulihin kagad? Kasi sa ngayon, mataas na po ang uri ng ebidensya na siya ay hindi Pilipino. Siyempre, ang pinakamalakas na ebidensya ay yung tinatawag na thumb mark. Ang thumb mark niya na namatagpuan sa passport na Alice na Go Huaping ay pareha sa passport sa kanyang mga fingerprint na nakalagay sa
kanyang sa kanyang passport sa kanyang mga certificate of candidacy na Alice Go. So kung magkapareho ang fingerprint, science na po yan ng dactyloscopy na walang kahit magkakambal ay hindi pwede magkapareho ang kanilang fingerprint. At kung magkapareho, ibig sabihin, the same person yan. So, anyway, shout out kay Bayani, Alamag, no? At sabi niya, manghingi siya ng financial assistant para sa heart niya. Well, gumawa ka po ng sulat at ikabit mo po yung medical abstract at i-endorse natin sa kay retired Judge Felix Reyes. At kilala ko yan si Judge Reyes ng dating Marikina yan. So anyway, ang ating pag-usapan po dito ay si Alice Go na ayon sa aking pinakahuling A1 info, no? Nung ibig sabihin, lumalagi din siya doon sa Alaminos, siyempre nabisto ko na, ay lumipat na rin siya sa Coron, Palawan. So ibig sabihin, pag sa Coron, maaring doon lang siya sa Busuanga. At paligo-ligo lang sa resort, so maramang iyan ang kanyang ginagawa. So anyway, ang isa pa dito ay ito, meron ako ipakita sa inyo na video na kung saan makikita nyo na si Alice Go ay bumaba ng sasakyan. No? So, ito i-play ko. Okay? So, bago ko i-play, isakay ko muna sa screen ko. Ito po si Alice Go ito na sumasakay sa Ford Ranger. Okay, ito. Tingnan nyo. So, yan. Ipi-play natin. Yan, si Alice Go. Makita nyo dyan. O, yan. Magbubukas. O, si Alice Go. Yan o, si Alice Go. Yan. Eh, pumayat ba siya? O, yan. Ford Ranger yan. O, ang lalaking yan na nagmamaneho ay si Willie Ong. Ang hindi ko lang maklaro kung si Willie Ong ba talaga yan o driver. Hintay mo ako sandali. Okay lang. O, yan. So, yan po si Alice Go. Bumalik pa siya sa sasakyan. Hindi siya sa sasakyan bumalik. Pumasok siya sa Ipakita ko sa inyo ang mas malaking frame na video at makita nyo na pumasok siya sa warehouse. O, itong warehouse naman ito ay kuha ito noong June 28, alas 9:11 ng umaga. At June 28, 2024, ito ay kinuha doon sa Marilao, Bulacan. No, ito po yon, warehouse sa Marilao, Bulacan. Una, makikita nyo meron nakaparada na kotse. Tapos darating dyan yung puti na Ford Ranger. At ang darating na puti na Ford Ranger, ang lalabas dyan ay si Alice Go sa kanan. May lalabas na driver sa kaliwa. Pero ang pakiwari ko, tingin ko parang ito si Willie Ong, yung may-ari ng Empire 999. So yan. Kita mo, ang lalaki ng mga building ni Alice Go kung saan siya, ibig sabihin, saan ba kumukuha ng pera itong taong ito? Ayan. O, tingnan niyo, may medyo matagal ang pero sinubukan ko na kunin ang plate number, wala pang plate number, bago pa lang Ford Ranger. Ayan si Alice Go. Tapos pumunta sa kanya mula sa kabila yung driver. At yung driver, pakiwari ko parang si Willie Ong ito. Tandaan niyo ba si Willie Ong, yung tinuturo na may-ari ng warehouse na sa Pampanga na nakuna ng droga? Yan yun. Hintay mo ako sandali. Okay lang. So, klaro. So, ngayon, ang problema natin ngayon nito ay hanggang ngayon ay wala pa rin nahuli ang ating kapulisan at ang NBI. So, pinipilit na sila ngayon ni Risa Hontiveros at bakit hindi nila mahuli-huli? Yan ang tanong dyan. Okay? So, i-remove na natin yan.
So yan ang mga binigay sa akin ng aking mga bubuwit, no. So siyempre hindi ko babanggitin kung kanino ko nakuha yan. Next is pag-usapan natin si Bantag. Ang aking bubuwit sa takot niya na kumuha ng video at litrato ay kinuwento na lang sa akin. Pero hindi ko sasabihin muna kung saan. Pero ang alam ko na sa Bataan lang, no? Sa probinsya ng Bataan. Ibig sabihin, walang ginagawa itong provincial director ng Bataan. Abay, tanggalin mo nga ito, Mr. Marbil, Romel Marbil. Walang kwenta itong yung provincial director mo sa Bataan eh. Natandaan mo ba noong siguro mga 3 months back ay sinugod sa ospital itong si Ricardo Zulueta. Si Ricardo Zulueta po ay itinuturo na second hand, right hand ni Mr. Bantag. Kasi si Bantag ay director ng Bureau of Correction. Tapos ang tawag na DISO, district, parang deputy superintendent itong si Ricardo Zulueta. At siya po ang nagkukumpas at siya nag-utos na direkta sa mga preso na maghanap ng killer para ipapatay si Copper Silapid. So, ngayon, ang katotohanan nito is walang direkta na ebidensya na si Bantag nga ang nag-utos. Pero ang nakakaalam kung sino ang nag-utos sa kanya ay si Ricardo Zulueta. So ngayon, iniisip ko na sinadyang pinatay si Ricardo Zulueta. At kung pinatay si Ricardo Zulueta, ay saka lalabas si Bantag at mag-submit sa patrial siya. At siyempre, gagamitin niya yung kanyang bilyon na pera at babayaran niya yung judge. At babayaran niya yung judge at mga taga-piskal at para lalabas ngayon na magkaroon ng duda kung siya nga. At kung magkaroon ng duda, siya po ay ma-absuelto. So yan ang nakikita ko na gagawin ni Bantag na diskarte. So una, hindi ako naniniwala na namatay sa stroke si Ricardo Zulueta. Mas naniniwala ako na namatay o pinatay dahil sinupot. Kasi mahilig si Bantag magsupot. Supot ba ito? So ngayon, ang mangyari nito ay sinadya pinatay si Ricardo Zulueta, ni-report niya na stroke, no? Pero nung dinala pala siya sa ospital sa Bataan Peninsula Medical Center. Pero hanggang ngayon, ni-request namin sa korte na pasahan ng utos itong depensa at ang mga pulis at ang FBI na kumuha ng autopsy report o gumawa ng autopsy sa bangkay ni Ricardo Zulueta. Sinususpetsan talaga namin na si Ricardo Zulueta ay pinatay ni Bantag para preparasyon niya at lumitaw siya sa korte at magpapalitis siya. At kung sa akala niya, si Zulueta lamang ang makapagturo sa korte kung sino ba talaga ang umutos sa kanya, kaya pinapatay niya si Zulueta. Pero na problema din siyempre mga abogado niya. Ang abogado niya na problema sapagkat ang katotohanan po, kahit circumstantial evidence lang ang hawak namin, sobrang lakas po. Sobrang lakas talaga. Siyempre, abogado ako dati. Pero alam ko kung ano ang kalidad ng ebidensya na hawak namin. So, gano'n ako kasimple. Gusto niyo isa-isahin ko rito, o Mr. Bantag, isa-isahin natin ang ebidensya na hawak namin. Number 1 na evidence na ikaw ang nasa likod ay si Zulueta ay walang interest na ipapatay si Percy Lapid. Okay? Number 2 evidence. Yan, inisa-isa na natin na ikaw ay binanatan ni Percy Lapid sa noong September 5 na live stream ni Percy Lapid kung saan ipinakita ni Mr. Percy Lapid sa kanyang live stream ang video na nakuha ang 11 sasakyan doon sa loob ng subdivision at nakikita yung 2 story na mansion mo. Okay? So yan, ibig sabihin, yun ay posibleng dahilan ko bakit magkaroon ka ng motibo para ipapatay si Copper Silapid.
So ang pangatlong circumstantial evidence na aming maipepresenta at aming nahawakan na ay yung nagalit ka. Ano bang ebidensya namin na nagalit ka? Mismo ikaw inamin mo. Inamin mo sa mga interview mo na yung September 5 video ni Percy Lapid ay ipinakita mo, pinasa mo kay Secretary Boying Rimulya. At nang pinakita mo at ikaw ay nag-hope na advice ka ni Boying Rimulya kung anong gagawin mo. Pero nagalit ka kay Boying Rimulya na tinawag mo siyang Bonjing Rimulya sapagkat imbis na bigyan ka ng payo ay hindi ka binigyan ng payo kung anong gagawin. Next, inamin mo rin sa interview mo. So ano yung pang-apat? Pang-apat na circumstantial evidence. Inamin mo sa interview mo sa media na nag-press con ka doon sa Bataan na pinakita mo, in-upload mo sa Viber. Hindi lang sa Viber ni Rimulya, kundi sa Viber din ng mga classmate mo sa PNPA. At nag-advise sa iyo ang classmate mo sa PNPA ng mga pulis na magpa-blatter ka at magsampa ka ng libel case laban kay Percy Lapid. Pero hindi mo ginawa. Pero grabe ang init ng ulo mo. Ang pang-anim namin na circumstantial evidence ay ipipresenta namin ang lahat na result ng search sa internet at nagpapakita na tanging si Percy Lapid lamang ang bumanat sa iyo. Wala nang ibang media na bumanat sa iyo. Patungkol sa maliban dun sa istorya tungkol sa Parañaque City Jail kung saan ikaw ay warden noon at ikaw ay nagtapo ng granada, 10 mga Chinese na may kasong drugs ang pinatay mo. So because of that, ay nagtago ka. Kinasuhan ka ng murder, 10 counts of murder. Ang problema, nalaman ko na bandang huli, alam mo kung saan ito nagtago ang kumag na ito? Doon siya nagtago mismo sa Parañaque City Jail. Kasi bata niya yung acting, yung pumalit sa kanya na warden. Ganun po siya katinik. Ibig sabihin, saan ba siya nagtatago ngayon? Sa lugar po na komportable siya. Okay? So, pagkatapos dyan, ano pang isa natin ng circumstantial evidence? Ang circumstantial evidence pa na isa na makukuha natin ay yung noong sa July 24, 2021 na live stream ni Percy Lapid na kung saan ay binisto ka, siniwalat ka ni Mr. Percy Lapid na tumatanggap ka ng bayad mula kay 300 million mula kay J.B. Sebastian at pinalabas mong patay siya. At may patay doon na ibang makakatawan na control mo na hindi mo sinasauli sa mga pamilya ng mga preso na namatay ay yun ang sinunog mo para palabasin na iyon ay si J.B. Sebastian. Ngayon, ako naman po may A1 information ako, A1 informant. Nagsabi sa akin, di sabihin ko na mismo, kapatid mismo ni J.B. Sebastian ang sabi. At ang sinabihan nito ay A1 informant ko. Na sa inuman, nagbanggit ang kapatid ni J.B. Sebastian na si J.B. Sebastian ay sa Amerika nagpapalit na ng mukha. At siya nga ay pinalaya ni Bantag. So pinalabas nilang kunwari na namatay. Okay? Next is, ang sunod na ebidensya namin ay itong si Amin Buratong na pinalabas mong patay. At ito yung nagbigay 100 million sa iyo. So, iba pang mga Chinese ngayon na ilalabas namin, ang lahat ay namatay sa panahon na nandyan ka. Okay? So, ngayon, ang dami-dami. Sobrang 10 yun. Lahat kasi siyempre, mahigit 10 na patay. So, yung nabilang ko pa lang, 8 pa lang eh. Dagdag mo pa yun. Ang dami-dami kaya, ano pa ang mga circumstances na aming pwede masasabi? Okay? Yung katotohanan na walang ibang makakontrol sa mga preso na ginamit sa paghanap ng killer. Kundi tanging si Mr. Bantag lamang ang pwede makapag-utos. At
tatalima o susunod kagad yung mga preso. Ngayon, kung titingnan mo, kung si Ricardo Zulueta lamang ang uutos, ay hindi susunod yan. Walang garantiya na susundin sila ng ano. Susundin sila ng mga preso na to. Sino ba mga preso na ginamit ni Bantag? Ang ginamit ni Zulueta. Ito si Alvin Cornesta Labra na siya yung tinatawag na mayor de mayores ng Batang City, Batang City Jail. Tapos, ginamit mo si Aldrin Micusa Galicia na siyang mayor de mayores ng Sige-Sige Sputnik Gang. Ginamit mo rin si